Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Libmana sa probinsya ng Camarines Sur. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunukos sa bayan ng Libmana. May buntag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 78 kabanata, ang talata po ay 6 na po. Kaya't kanyang iniwanan ng tahanang nasa Shilo, yaong toldang tirahan niya sa gitna ng mga tao. Kaya't kanyang iniwanan ang tahanang nasa Shilo, yaong toldang tirahan niya sa gitna ng mga tao. Kaya't kanyang iniwanan ang tahanang nasa Shilo, yaong toldang tirahan niya sa gitna ng mga tao. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalam sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalap sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo na ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang bayan ng Libmana sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Libmana ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming panalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Libman. Maraming salamat po. Kami po'y nananampalataya, ipinagkaloob mo ng aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng unang Samuel, 25 kabanata. Ang talata po ay 20 hanggang 22. Habang pababa si Abigail sa isang burol, dumarating naman sina David mula sa kabila. Sa galit ni David kay Nabalay na sabi niya, sayang lamang ang pangangalaga natin sa ari-arian ng Nabal na iyon. Tinulungan natin siya at walang nabawas sa kanyang kawan. Ngunit ito pa ang iginanti sa atin. Parusahan sana ako ng Diyos kapag hindi ko pinatay bukas ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ang pagkakataon na ang atin pong Haring David, although hindi pa siya hari noong pagkakataong ito, ay bumalik o yung kanyang mga tauhan,
bumalik kasama siya kay Nabal. At labis po yung kanyang galit. Ano po? Ang sabi ng banal na kasulatan, sa galit niya, nasabi niya, sayang lamang ang pangangalaga natin sa ari-arian ng Nabal na yan. Alam niyo po, isang katotohanan na maaring dumating sa ating mga buhay na yung mga tao na ating pinangangalagaan, sila pa yung magdudulot ng sakit sa atin. Ano po? Pero kapag atin pong inunawa, ano po, kapag ating binalikan, tinignan, alam niyo po, si Nabal ay wala sa kanyang tamang kaisipan nung kanyang sinambit yung mga salita patungkol kay David. Ano po ang sinasabi ko? Ipinagtatanggol mo si Nabal, Bernie? Hindi po. Kung hindi, yung katotohanan na si Nabal ay wala sa kanyang maliwanag na kaisipan. Una, ang sabi po ng salita ng Diyos, ang sabi ng mga tauhan, ng mga pastol na lumapit kay Abigail, ang sabi nila, hindi po yan makikinig sa amin, matigas po ulo niyan eh. May kasiguraduhan sila na baliwala kay Nabal yung kanilang sasabihin. So, imbis na magsayang sila ng panahon na sabihin nito kay Nabal, aba, kay Abigail sila nagpunta. Kay Abigail nila ginawang maliwanag. Ano po? Na ito yung ginawa ni Nabal. Hindi natin pwedeng ganituhin si David kasi napakabait niya. Sinamahan niya kami. Tinulungan niya kami. Ano po? So, ang sinasabi ko, yung mga nakakagawa sa atin ng hindi maganda na kakilala natin na malapit sa atin. Alam niyo po, may mga pagkakataon dahil yan sa kanilang katigasan ng ulo. Dahil yan sa sila si Nabal po nung pagkakataong ito, ang sabi ng salita ng Diyos, intoxicated, lasing. Ano po? So, ang kalasingan hindi lang naman sa alak, samantalang totoo po na kapag ang isang tao lasing sa alak, medyo iba talaga yung nasasabi. Ano po, although may mga tao na nakapagsasabi ng totoo, lumalakas ang kalooban kapag nakakainom. Pero may mga tao din na kapag nakakainom, kung ano-ano na yung nasasabi na nakakasakit dun sa mga nakakarinig. Kaya mga kapatid, ako po, ang sinasabi ko, bantayan din natin. Kung masasaktan tayo, sasakit yung loob natin dahil sa sinabi ng isang lasing o sa sinabi ng isang tao na wala sa tamang katinuan, baka naman kailangan nating pigilan yung ating mga sarili na masaktan. Ano po? Na makakatulong sa atin ito na imbis na tayo nagugulit tayo, no? Nanggigigil tayo. Tumataas ang high blood natin. Baka naman po pwedeng tumahimik tayo at tayo'y humingi ng karunungan sa Panginoon. Sa ganitong paraan, hindi po tayo masusubo sa isang sitwasyon na later on, pagsisisihan na. Mga kapatid, manampalataya po tayo na samantalang tayo ay nagbubulay ng salita ng Diyos, nagiging maliwanag ito sa atin. Nagkakaroon tayo ng ganap na kaunawaan, nagiging paraan ng Diyos upang tayo'y kalooban ng karunungan. Hindi na tayo mag-iisip ng kung ano-ano. Ano po? Hindi na tayo, nako,
ililigtas natin yung ating mga sarili sa sama ng kalooban kasi, aba, hindi tayo lalakad dun sa nakasanayan, dun sa pamamaraan ng sanlibutan na kapag ka pinagsalitaan ka ng hindi maganda, aba, gaganti ka agad. Eh kung ano ko, mas ano ka, ano po? Sa ganitong paraan mga kapatid, ako po'y nananampalataya sa karunungan na kaloob sa atin ng Panginoon, tayo'y magtatagumpay. At higit sa lahat, magaganap natin ang kanyang dakilang kalooban. Kanino tayo mananalig? Hindi dun sa ating kakayahan, hindi dun sa ating kaisipan, hindi dun sa mga bagay na baka pwede. Naku, mananalig po tayo sa katotohanan ang kapangyarihan at kakayahan, lahat ay nagmumula sa kamay ng ating Diyos na buhay. Naku mga kapatid, napakahalaga na tayo'y magkaroon ng kaunawaan sa bagay na ito sapagkat ihahatid tayo nito hindi sa galit, hindi sa hinanakit, kundi sa isang mapayapang buhay. At dahil doon, ba, hindi tayo mag-iisip na ito, si ganito, ganyan yan. No? Hindi po tayo ganun mag-isip. Kung hindi, magkakaroon tayo ng kaunawaan, kaya niya nagagawa yan. Kasi wala siya sa tamang pag-iisip. Naku, huwag niyo naman po sabihin yan sa kanila. Kasi kapag sinabi yan sa kanila, sasabihin nila, no, sinasabi mo wala ako sa tamang pag-iisip. Kasi hindi po nila yun matatanggap. Ano po, wala pong kahit po sinong magnanakaw, hindi po matatanggap na magnanakaw siya. Kahit yun po ang ginagawa niya. Naku, napakarami po nating mga ganyang mawalang galang na sa mga politiko natin. Na, di ba po, mga politiko sila pero ninanakaw nila yung yaman ng bayan, yung mga proyekto na dapat nalagay sa maayos. Pero dahil ginagamit nila sa kanilang pansariling pag-unlad o sa kanilang sariling kagustuhan. Nagpapatalo ng milyon-milyones sa kasino, ano po. So, ano ngayon ang gagawin natin? Aba, bakit tayo, bakit natin gagalitin yung sarili natin sa mga taong ito? Naalala ko po yung sabi nung isa kong kamag-anak, ano po, nasabi niya, nung kinamusta ng isa sa mga magkakasama kami. Sabi niya, "Kamusta na po kayo?" Sabi niya, "Naku, hindi ako nanonood ng balita." Sabi niya, "Sumasakit ang kalooban ko." Sabi niya, "Nai-stress ako." 'Di ba po? Siya, hindi siya nanonood. Tayo, pwede tayong manood ng may kaisipan o na, naku, hindi natin gagalitin ang sarili natin dun sa mga pinaggagawa ng mga politikong ito kasi wala sila sa tamang katinuan. Dalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagkakaloob ng mga kapamaraan, katotohanan na mula sa inyong salita. Kami po'y nagpapakumbaba sa mga pagkakataon na kami ay agad na nagalit, na inis, sumama ang loob sapagkat hindi po namin ganap na nauunawa yung mga pangyayari at yung mga tao, amang Diyos, na kinagalitan namin. Patawarin mo po kami. At sa oras na ito, ang aming panalangin, kami po'y patuloy na pagkalooban mo ng mahabang pasensya, amang Diyos, at ng karunungan upang tunay ganap naming maunawa ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari, ng mga kaganapan sa aming mga buhay. At kami po'y nananalig na sa aming pagtanggap ng karunungan na nagmumula sa inyo, magaganap namin ang inyong kalooban at kami tunay na magtatagumpay
sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang bayan ng Libmanan sa probinsya ng Camarines Sur. Dasal namin ang pagkakaisa ng katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Libmanan. Ipahintulot mo, amang Diyos, na magkaroon ng pagpapakumbaba. Dumaloy ang unawaan, dumaloy ang pagmamahal na nagmumula sa iyo. At ipahintulot mo na magkaroon po ng ganap na kaunawaan ng katawan ng aming Panginoong Yesukristo sa pangangailangan na maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Libman. Hiling namin ang iyong Santong Espiritu ang siyang gumanap ng pagtatatag at pagtatalaga ng altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Libmanan. At sa pangalan ni Jesus, aming idinideklara ang fire of revival na dadaloy sa Libmanan at sa mga bayan na karating din. Lord, aming panalangin na dumaloy din ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito na inyong tinawag na siyang magiging daluyan ng inyong espiritu at kapangyarihan. Iling din po namin, Panginoon, ang pagkilos nyo sa pamamagitan ng pagkakaloob ng kaunlaran sa mga bayang ito. At hayaan mo pong dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo, amang Diyos, na maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Kaya dasal namin ang iyong pagsama, pangunguna, at patuloy na pagkakaloob ng lahat ng pangangailangan sa bayang ito upang matupad ang pagkatawag mo. Habang amin ding idinudulog sa iyo ang aming mga lingkod bayan sa aming gobyerno, ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, military, police, local government. Hindi po kami pumapayag sa panloloko ng kaaway, amang Diyos. Dasal namin ang iyong makapangyarihang pagkilos at hayaan mong malantad ang katotohanan sa aming pinakamamahal na bayan. Ama, hiling namin na ang lahat ng huwad na balita, mga paratang na hindi ayon sa katotohanan, ikaw po ang maglantad ng kasinungalingang ito at hayaan mo, amang Diyos, na manumbalik sa katotohanan ng bayang ito na tinawag sa iyong pangalan. Amin din pong idinudulog ang aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong sila'y sumaksi, umanap ng ayon sa iyong pagkatawag. Yun din po yung aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig, Panginoon. Ikaw po ang magkaloob sa kanila ng tibay ng loob. Ikaw po ang patuloy na sumama sa kanila nang may kasiguraduhan na ang kanilang ginaganap ang iyong itinalaga. Habang amin din pong idinudulog sa iyo yung aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ang lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito, ikaw po ang magkaloob upang nang sa gayon matupad nila ang iyong responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanila. We also pray, Panginoon, sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Dasal namin ang espiritu at kapangyarihan. We declare the fire of revival
revival sa mga bansang ito. Hayaan mong ito'y tupungin ang puso ng mga tagapaglingkod mo, Amang Diyos, at ito'y dumaloy sa mga iglesia, sa mga misyonero, at sa mga anak mo na gumaganap ng kalooban mo. Habang amin din pong sinasalita ang katulad na kapangyarihan na maranasan ng Hong Kong, Macau, Taiwan, as we also declare the fire of revival sa Japan, sa China, sa South Korea, sa North Korea, sa Brazil, sa Russia, at sa Amerika. Hiling namin na ikaw po ang magkaloob ng iyong Santong Espiritu upang dumaloy ang kapangyarihan at ihatid ang kaligtasan sa mga taong itinalaga para sa iyo. As we declare peace over Israel. And we believe you have granted our prayers in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdam. Tayo dudulog, lalapit, tatawa sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.